Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Sugar's Pamasigri Channel, a faith healer, also at a reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 16 hanggang November 23 for the sign of. Scorpio. So Scorpio, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Sabi ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik ligdig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice ng ating angel spirit for the sign of. Okay, for this sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information para kung sabihin sa ng ating mga baraha. So let's see guys, so there's something guys with a Hermit card. The Hermit card, something is spiritual enlightenment, bagay na magliliwanag. O there's something is spiritual awakening, bagay na maaring mamulat ka sa katotohanan, na maaring may bagay na maaring mag-sink in sa'yo. No, kung ano ba yung bagay na dapat mong gawin, no? No, parang ito yung bagay na maaring magsimula, no, para ma-develop na, no, ang sitwasyon, unti-unti na magbago ang kalagayan mo. So let's see. At the same time, there's something, the Ace of Swords, something in mental clarity. Bagay na magbibigay liwanag sa sitwasyon mo. Bagay na magbibigay liwanag sa isipan mo. Tulad ng sinasabi ko. Let's see, and of course, something guys with the King of Pentacles being practical at security, na pagdating sa finances, mas maging maingat ka. No? Kailangan pangalagaan, proteksyonan ano man yung bagay na iyong pinaghirapan. Ganon. Kumbaga, kailangan papangalagaan mo ano man yung bagay na iyong pinagtrabahuhan, pinaghirapan. No? Maging secure. At the same time, there's something, the lovers connected with the love life. No, maaring some of you, if you are being single, maaring may bagong darating na pag-ibig. Maaring kung ikaw ay may taken, maaring may ibalik yung kilig, pagmamahal ng yung person sa isa't isa. Let's see. And of course, at the same time, there's a Knight of Swords. No, there's a success driving na maaring bagay na magtatagumpay ka. No, may mga bagay na may sasakataparan mo na, bibilis sa takbo ng sitwasyon. Na unti-unti mo nang mararamdaman ng pagbabago, lalo-lalo na pagdating sa finances and love life at career mo. No, sa lahat ng aspeto, maaaring unti-unti nang dadaloy or magbabago no, ang kalagayan at position mo. Additional messages. And there's a judgment. Now, this is something a wake-up call. Parang paalala sa'yo dito na you need to pay attention na bagay na kailangan pag-ingatan mo. No, kaya may bagay na pakatandaan na kailangan mong pag-isipan ang bawat desisyon, no? So, let's see what is the Hermit card. Represent with the Eight of Pentacles. Now, Eight of Pentacles represent about sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Na parang pinapakita dito na mag-focus ka sa ginagawa mo. Now, focus of what you're doing. That's something, the Eight of Pentacles is the Hermit card. Na parang kailangan malawak ang iyong kaisipan, no? Plano at pangarap mo. Kailangan tutukan mo yun. Na kung gusto mo mag-succeed at gusto mong matupad yung kailangan baguhin mo yung perspective mo. Yung pananaw mo, mag-concentrate ka at mag-focus ka, what is your target intention? Ganon. Parang bagay na mamumulat, magigising sa katotohanan, parang bagay na marirealize mo on your own self, no, for your development, for your self-transformation, ganon. Let's see what is additional messages with the Ace of Swords. Represent with the Three of Swords. No, maaaring magbibigay liwanag. No, kung sino ba talaga yung taong mga inggitero sa paligid mo. No, parang hindi mo naman miniisip na itong tao na to yung kumaga naiinggit sa'yo pero mapagtatanto mo. Yung parang gano'n, marirealize mo na, kaya pala ganito, ganyan, yung laki ng inggit mo, gano'n. Kumbaga marirealize mo, mapag-iisip-isip mo na may hidden intention or hidden agenda sa'yo. Let's see. Additional messages tayo with an angel spirit. So there's something guys with the Eight of Cups, something na moving forward, bagay na unti-unti ka na makaka-move on with the King of Pentacles. Basta magkaroon ka ng secure, no, sa sarili mo. Na pagdating sa finances mo, pag-ingatan mo, na huwag ka masyado nagtitiwala, no? Parang sinasabi sa'yo dito, makaka-recover ka from financial loss of financial crisis, basta mag-iingat ka sa mga pinagtrabaho at pinagpaguran mo. Ganon.
And there's the lovers, represent with the Chariot card. Now, there's an action and moment. Magkakaroon ng changes at development sa situations mo. Na unti-unti na maaaring magkaroon ng pagbabago. Or may parating talaga na pag-ibig o talaga magmamahal sa'yo. Ganon. So, let's see. O maaaring may darating na tao. No, maaaring may inaasahan ka bang tao na darating. Maaaring darating na siya this time. At the same time, there's something guys with the Queen of Pentacles. Not just being mature enough and being grounded. Nabibilis ang takbo ng sitwasyon basta maging mature ka no, sa mga decisions mo. No? Kumbaga, kung paano mo i-manage at i-control yung negosyo mo, yung trabaho mo, pag-ingatan mo ng wasto. No, parang sinasabi dito, parang unti-unti mo na makikita na parang ang layo-layo mo na sa dating ikaw. No, and of course, there's something guys with Seven of Pentacles, there's something in the harvest time, or the Seven of Cups, no, sorry. The Seven of Cups, something confusion, na parang paalala sa'yo, no, na bagay kailangan mong pag-ingatan, no, parang bagay na magpapagulo sa iyong isipan. Kaya may paalala eh, no, maaring there's a multiple option, multiple choices coming in. What is additional messages, no? With an English spirit, there's a Two of Wands. Choices. No, ibig sabihin dito, piliin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo or piliin mo yung mga bagay na kaya mo. No, you are also multitasker. Na marami kang bagay na kaya mong gawin, pero kailangan tutukan mo lang yung bagay na alam mong kaya mong i-prioritize. Ganon. At the same time, there's the Ace of Swords and the Three of Swords, representing the Queen of Pentacles. Not just something emotional intelligent. Na pagdating sa emotion, maging matalino ka na. No, wag ka na magpapaapi. Ganun. Kumbaga pinapakita kasi dito masyado kang mauwain at masyadong mababang kalooban mo. No, kahit inaabuso, kahit na tinraidor ka na, nandiyan ka pa din. No, very martyr ang atake mo dito. And of course, at the same time, there's an Ace of Pentacles. This is something a big shot or big money coming in. May malaking opportunities na darating dito at makaka-recover ka na for financial loss or financial crisis. Basta pinapakita dito, basta maging maingat ka no, sa mga bagay na hawak-hawak mo. No, bagay na pinagpaguran mo. Let's see. And of course, at the same time, there's a Five of Swords. No, nagkakaroon ng self-sabotage, not because of your action. Ibig sabihin dito, may asawa ka na, baka humaharot ka pa. Ay, mag-ingat ka. So, ibig sabihin dito, if you were being taken, so, kailangan i-refresh, no, yung relasyon, gano'n. Kasi baka nagkakaroon ng sawaan, gano'n. Kumbaga parang walang time to each and everyone. So, parang sinasabi dito, kailangan nyo ng heart-to-heart conversation, no, time to each and time together, ganon. Let's see, ano kasi something the Ten of Swords with a sabotage. No, some of you may sumasabotahe rin dito sa'yo. No, pagdating sa finances, no, just being mature enough and being grounded. Kasi parang pinapakita dito na parang gusto kang sabotahihin na parang hindi mo magawa ng maayos yung pangarap mo talaga. Let's see. And there's a Ten of Wands, something burden. So, pinapaalalahanan ka dito. No, bagay na magpapabigat sa sitwasyon mo. No, piliin mo lang yung mga bagay na kaya mo. Pinapaalalahanan na there's a multiple choices, multiple options. No, maraming bagay na magpapagulo sa'yo with the Seven of Cups. No, there's a paalala with the Judgment. There's a Ten of Wands na parang over-exhausted or overburdened, something like that. Na parang magiging mabigat, no, ang iyong bit-bitin kung hindi ka magiging mas matalino sa mga bagay na pipiliin. Ganon. Kumbaga, dahil sa mga bagay na akala mo kaya mo pang buhatin, dalhin, no, hindi mo namamalayan na nahihirapan ka na pala. So, let's see what is additional messages tayo with the outcome. For the outcome, there's a Devil card. Na bagay na magliliwanag sa'yo dito, mag-focus ka sa ginagawa. Piliin mo lang yung mga bagay na kaya mo. Na parang meron ako dito, parang there's something, parang inaabuso mo yung sarili mo. Ganon. So, piliin mo lang yung mga taong pakikisama mo at the same time. Parang may mga tao din dito na parang nafe-feel ko na hindi totoo sa'yo. There's a toxic. Na may bagay kasi nagpapabigat with the Devil card eh. So, kung hindi to parang parang ano siya yung nasosobrahang abuso sa sarili mo, no, parang pinapakita dito na meron toxic sa paligid mo, especially sa trabaho mo with the Eight of Pentacles. No, piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. With the Hermit card, malalaman mo, no, kung sino talaga tong may taong may inggit, no, sa iyo with the Devil card. So, let's see what is additional messages tayo with an Ace Spirit, with the Ace of Swords, the Three of Swords, and of course, the Queen of Pentacles. Represent with the Six of Wands for victory. Bagay na magtatagumpay ka na.
No, bagay na maaaring mapagtagumpayan mo na, malapit na. No, maaaring may mga bagay na magliliwanag sa isip mo, sa utak mo, na yung mga bagay na kailangan mo iwasan, tigilan. And there's a Three of Wands, awaiting for a result, awaiting for a ship. Kung may mga hinihintay ka, no, paper documents, especially the offer, no, proposal, no, merong bagay na magdadala ng malaking pera. Parating na. At the same time, meron ako nasasalit dito na parang, may malaking opportunities na darating sa'yo. Malaking pera to. And of course, at the same time, there's a temperance with the perfect timing. Bagay na may paalala sa'yo dito na you need to pay attention. Na kailangan mas maging mabusisi at maging maingat ka. No, sa mga bagay na gagawin mo, lalo-lalo na sa pagpili mo. Kasi parang bagay na yung attentions mo mapupunta sa ibang bagay o sa ibang tao. So, kailangan, no, i-refresh mo yung feelings mo with your person. Kasi baka, at the end of the time, magsisi ka. Yung sinasabi na self-sabotage na baka ikaw mismo yung gumawa ng bagay na ikasisira ng inyong pagsasama. And of course, at the same time, there's a Page of Wands by good news. Bagay na may magandang balita, no? Magandang balita sa'yo, pero kailangan mag-ingat ka kasi baka sabutayihin, no? Meron nga mga hinihintay, paper documents, or any informations na may regarding sa pera na kailangan mag-ingat ka kasi baka imbis na matuloy, maudlot, no? Magkaroon ng cancellation, postpone, no? Dahil sa evil eye. Let's see what is additional messages. Now, for the last card, there's something like Queen of Wands by confident. Lakasan mo ng loob mo, maging matapang ka. The more kasi na confident ka sa ginagawa mo, the more na gusto mo yung ginagawa mo, magsasucceed ka. Iba kasi yung fighting spirit eh. No, iba yung kapag the more kasi gusto mo siya, at talagang mayroong passion at pag-ibig at pagmamahal sa ginagawa, nagtatagumpay. Ganun yun. It's a power of love, guys. No, lalo-lalo na sa mga hangarin mo. No, ganun yun eh. Parang kay God, parang sa ating pananampalataya. No, the more na mataas sa pananampalataya with God, no, dahil nakikipag-coordinate tayo with the heart. No, kumbaga maraming bagay na nagfulfill sa atin naturally. Na the more na parang hindi siya pilit, the more siya na kumbaga sinusurrender mo, the more siyang ibinibigay sa ng kusa. Oh, alam mo na. So let's see. Pagdating tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, for finances and career, love life at kalusugan tayo. So, there's something guys with the Death card. So, pagdating sa finances and career, may bagay na matatapos. O may mga bagay dito na magsisimula. There's a transformation. No, may bagay dito na maaring magbago ang kalagayan at sitwasyon. No, at the same time, there's a Six of Swords, there's a transition. Unti-unti na rin daw magbabago ang sitwasyon. No, unti-unti na rin magbabago ang kalagayan mo. No, makakabangon ka na. With the Queen of Swords, no, this is something to clear the boundaries. No, may mga bagay dito na kailangan iwasan, tigilan, tantanan. No, kailangan mas maging maingat ka, no, pagdating sa mga bagay-bagay, especially pagdating sa resource of income o finances mo. Mas maging witty, mas maging matalino sa mga desisyon. At the same time, there's something, the Justice card, there's a balance. So, magiging balance dito, no? Pagdating sa finances and career mo, magkakaroon ng balance and control. No, there's something that justice will be surrendered. And of course, there's something the Sun card with a pure positive outcome. So, it means magiging maganda na ikot ng kapalaran sa'yo pagdating sa finances mo. So, there's a purification bagay na lilinisin sa'yo. Alisin mo na yung mga bagay na magbibigay balakid, makakasira sa situations mo hanggang sa mag-fulfill na, hanggang sa makamit mo na ano ba talagang gusto mo mangyari pagdating sa finances and career. Na may potential, sa madaling salita, may potential kang yumaman, gumanda buhay mo. And of course, at the same time, there's a tower moment. Now, some of you nagkaroon ng bankruptcy. Na maaring naubos, no, bumagsak ang iyong negosyo, but definitely this is something a transformation na magbabago na sa sitwasyon mo. Na tulad na sinasabi ko with the Death card, na maaring meron dito talagang natapos o may hangganan, na maaring ito na yung bagong simula na maaring matahak mo. But there's something a Justice card, na maaring ito yung parang good karma for you. Depende kasi yan eh. No? Kung ano man yung bagay na ginawa mo sa sarili mo, no, at sa sitwasyon mo, yun yung mga bagay na ma-harvest mo. So it means, no, kung gumawa ka ng good
good, and of course, balance sa buhay mo, magiging maganda ang outcome. Kung nagkaroon ng bad intentions or bad yung ginawa mo, kung kumbaga sinasabi dito, kapag masama ang iyong, kumbaga, naging pundasyon, magiging masama ang magiging kalalabasan nito. So, mag-ingat tayo. So, let's see, pagdating naman tayo sa love life, there's a two of cups. So, may partnership talaga na makakasama mo for good, na makakasama mo for long. Talaga may mga taong makakasama mo pang habang buhay. And there's something of pentacle with a harvest time. So, aanihin mo talaga. Na naman yung bagay na gusto mo o what you deserve, makukuha mo at makakamit mo. At the same time, there's something, the Five of Pentacles in reverse, maaaring makaka-recover kayong dalawa ng person mo for financial loss or financial crisis, no? It's time na para magkaroon ng improvement, development sa situations nyo. Oh, wow. And there's the King of Swords, stop the pattern. So, ibig sabihin, putulin. Ano man yung bagay na nakakasira sa inyong finances, sa inyong love life, no? It means, no, may mga bagay dito na kailangan maging balance, magkaroon ng self-discipline, respect, no, sa inyong dalawa ng person mo. At the same time, there's something hierophant, the way that lesson learned, bagay na kailangan mo pakakatandaan, no? Sa isang relasyon, bagay na dapat may natutunan ka, no? Para hindi na maulit yung mga kamalian at kabiguan pagdating sa pag-ibig o relasyon. At the same time, there's something, the key of something ambition, unti-unti mo na rin daw masisilay at makikita yung magiging outcome, no? Yung magiging kalalabasan ng eksena mo, sitwasyon mo. At the same time, for health sa kalusugan mo. And there's a magician for manifestation. See? Kung inabuso mo at naging maalaga ka sa sarili mo, makukuha mo what you deserve. Alam mo na yon. Kung naging mabuti ka at talagang ilalagaan mo yung sarili mo, magiging maganda ang takbo ng iyong kalusugan. Kung naging pabaya ka, abusado ka sa sarili mo, alam mo na. And there's a cyber one, so self protection. So parang sinasabi dito na kailangan protection mo yung sarili mo. No, kailangan mo proteksyonin yung sarili mo at the same time there's an eight of swords. Na parang nasa-sense ko dito, no, mag-ingat ka. No, there's a black magic involved. Kaya parang sinasabi na proteksyonin mo yung sarili mo with a magician na maaaring may mga toxic at negative sa paligid mo. No? Merong mga nananalbahi dito. May nasense ako dito with a hierophant. No, na parang there's a religious factor with a hierophant. Na parang meron dito palipadangin or gayuma na maaaring sumira sa inyong relasyon. Na maaaring related din sa kalusugan mo. And there's a Ten of Cups. Now, there's a happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ang iyong kalusugan at ang buhay mo at ang pamilya mo. Kailangan mo lang proteksyonan ano man yung bagay na meron ka. Kasi alam mo, nasa sense ko dito, gusto niya magpagastusan ka. No, ang gumagawa sa iyo, hindi siya nagiging masaya dahil sa nagiging outcome at circulations ng buhay mo. Naiinggit siya sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. And of course, at the same time, there's a Four of Wands by celebration. Ang ganda. So, magiging maganda outcome dito pagdating sa kalusugan mo, kumapit ka. Na magiging maganda kalagayan at gagaling ka na kung may karamdaman ka. So, let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. Na pagdating naman tayo sa magical fire messages advices. Let's watch this. Okay, let's see guys. Alamin natin, no? Ano pa kaganapan with the magical fire messages advices for you? With the magical fire messages advices, guys. And this is something in business venture. Oh my God, magkakaroon ka ng new business dito, ha? There's a business venture, no? Business idea, opportunities, new job, new work. Yan, of course, at the same time, there's a pregnancy. Some of you baka magbuntis ka o maaaring may bagong dumating sa buhay mo. There's a blessing coming in. Let's see what is the yin and yang oracle card. At the same time, there's a flow. Dadaloy na, no? Ang magandang kapalaran sa'yo. And at the same time, there's something, a contract, career, and commitment. So, meron dito about sa career, no? About sa commitment, about sa connection. No? Maaaring may mga kontrata kang pirmahan. O maaaring meron ditong ikasal. Now, with the synchronicities, represent what? Represent, guys, with a beauty. Wow, there's something in beauty. Magiging maganda sitwasyon mo or physical appearance or maaaring magiging maganda buhay mo. And there's a reflection. See, mag-ingat ka na lahat ng mga bagay na gagawin mo maaaring mag-reflect sa'yo. So, kumaga there's a mirroring, no, when it comes for love life. Mag-ingat ka dahil kung anong gagawin mo sa person mo, gagawin din niya sa'yo. May tinatawag doon yung sinasabing mirroring, ha? O, di ba nagkaroon ka na idea? At the same time, there's something else, I'm sorry.
with apology. Some of you may hingi ng tawad dito. No, and there's a home foundation. So, some of you, there's a related about sa family, no? Maaring meron ditong babalik from the past. Meron dito naghiwalay, magkakabalikan, o maaring mas lalong lalakas ang inyong pundasyon ng pamilya. Archangel Michael represent with a go forward fearlessly. So, kailangan nyo magpatuloy na walang kinakatakutan, na walang kinikilingan. With a Jesus loving quote said, he not believe, let's see. Sorry, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to the yonder place, and shall be removed. No? Kumbaga, kung naniniwala ka at nagtitiwala ka sa mga bagay na itinanim mo, no, kung itong bagay na itinanim mo ay maaaring maganda ang lugar o mismong lupa na itinaniman mo, magiging maganda bunga. Kung itong lugar mo ay puno ng toxic at negative, kung alam mong hindi ka mag-grow dyan, umalis ka dyan. Ganun yung sinasabi dito. What is the Money Move Oracle deck? Represent guys with a home base. Talaga may tungkol sa bahay ha. Maaring makakalipat ka ng bahay o makakabili ka ng bahay. No? Or maaring lilipat ka ng negosyo or makakabili ka ng bagong place, no, sa negosyo nyo. Let's see what is an angel's number. Represent guys with a 16-16 readjustment. So, kailangan mo mag-adjust guys, no? Your level of self-control is sufficient to make things right. On the horizon is a possibility of beginning a new romantic platonic friendship as well as a chance to begin life anew with a personal from one past, everything will fall into pieces. So, may mga bagay talaga kung para sa'yo, no? Bagay na marami mang pagsubok, marami mang obstacle, challenges sa buhay mo. Kung talagang bagay ito ay para sa'yo, ibibigay sa'yo. Now, let's see what is clarifying, no, for a love situation. Represent guys with the hidden thorns. Look beyond the romance to discern true intention. Na pagdating sa buhay pag-ibig, no, huwag kang sunggab ng sunggab. No, baka masugatan or maaaring masaktan ka. Na pagdating sa buhay pag-ibig, kailangang kikilalanin mabuti. Ha? There's a clarifying for a life situation. Hindi porket pinakita niya yung kagustuhan niya sa'yo, ay gusto ka na niya forever. No, maaaring there's something, an intention for you, di ba? Maaaring mag-ingat ka na merong bagay na kukunin lang sa'yo or bagay na panandalian lang, ganon, kailangang mag-ingat. And there's something guys with a planning phase. Take a step back and plan the necessary step to move forward so you may turn your goals into reality. So, kailangan mo talaga, no, na kumilos, no, humakbang ng tamang gagawin mo, plano mo, na bagay na para matupad mo yung mga bagay na gusto mo talagang mangyari sa buhay mo. There is a shadow work represent what? From the shadow work represent what? There is a something guys with a break a chain. So, pinapakita dito na naalisin mo yung mga bagay na pinapaniwalaan mo, yung mga bagay na makakasira, no, with the negativities, na may mga bagay ka dito kailangan mong harapin. No, alisin mo yung takot at pangamba from what lies beneath with your future. From what lies beneath with your future, there's something recording, announcement. No, mag-ingat ka, may mga bagay na maaaring ipakita sa'yo dito o may mga bagay na mai-reveal. No, magugulantang ka. With a part of the light represent what? No, there's a record. What is the part of the light represent with a sparkle? No, there's a sparkle, something shine, na maaring, ito yung way na para gumanda at maaring makilala mo yung sarili mo, no? With a new you, with a brand new you, ganon. I transform fear into strength and release doubt from my mind. With faith in the goodness of the universe, I embrace and love myself as a soul, discovering the light that shines within me. Every challenge just becomes an opportunity to step into the power and radiate the brilliance of true self. Na bagay na maaaring ito na yung chance mo para kuminang at maaaring gumanda ng takbo ng sitwasyon. So let's see what is additional messages naman tayo with the pick of yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this.
Okay guys, so this is something guys with a yes or no pika card. So before anything else guys, ang yes or no pika card, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na, please comment down below. Let's see. Let's start with the number 1. Number 1 represent guys with a yes. Now there's a yes. Feel right, good idea, align with your values, no? Kumbaga, itong iniisip mo ay maaring magiging maganda takbo ng sitwasyon mo. Ayusin mo lang yung disiplina, no, at attitudes mo. And there's a no with a number 2. Miss by false signals, steer clear. Ibig sabihin nito, no, may mga red flag or paalala na kailangan you need to pay attention. No, wag mo ipasawalang bahala, no, ang mga babala na kailangan mag-ingat ka before taking action, pag-iisipang mabuti. So, let's see. Number 3, there is a yes. Connect to the new possibilities, transition smoothly. Pinapakita dito na kumukonekta sa mga bagong simula at panibagong eksena na magdadala sa ng magandang posibilidad sa buhay mo. No, bagay na maaaring maging maganda ang unti-unting pagbabago at maging panatag ang kalagay at sitwasyon mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 16 hanggang November 23 for the sign of Scorpio. So Scorpio, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na makdila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel, lalo na ang dirigay-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat guys. See you in the next video. Bye-bye and babush.